Yun, so what's up guys, magandang umaga sa inyong lahat. At ngayon nga umaga na to guys, papakita ko sa inyo ang rice cooker nito. Ito guys ay luma na. At bubuksan natin at alamin natin kung ano yung mga pyesa na nasa loob nito at kung ano ang function. So ayun guys, bago ang lahat guys, mag-i-intro muna tayo. Siyempre, eto na yung ating rice cooker. At siyempre, may gamit tayong screwdriver at bubuksan na natin. Eto guys, ay may tornilyo dito. Sa bawat paa nito, 3 tornilyo ang matatagpuan dito sa bawat paa ng rice cooker na ito. Ayan guys, tatanggalin natin ito yung takip. Tsaka 3 tornilyo. So, ito na yon yung bawat pyesa niya. Ito guys, na nakikita nyo ito, thermistor. Ito yung nagme-maintain ng init o warm ng sinaing. So, meron tayo ditong switch. Ito, switch. Then, meron tayo dito syempre ito, thermal fuse na makikita dito. Guys, yan, thermal fuse. So, guys, pagka nasunog o nasira na itong thermal fuse natin, hindi na gagana ang rice cooker nyo. Wala na pati yung inyong ilaw. Meron naman guys na sira nga yung thermal fuse pero gumagana pa ito dahil ang ilaw ay nakadirekta doon sa main power. So ito guys, itong nakikita nyo dito sa loob, ito yung filament. Ito yung filament at ito naman yung magnetic switch. Ito yung magnetic. Mayroon yung magnet guys sa loob at syempre magnet kung kaya tumataas kaagad yung ating fuse switch. Ito ang switch niya. So, pag ito guys, naka 120 degrees Celsius at napansin yung tumaas yan, kahit pa ibaba nyo pa ulit-ulit yan, hindi na ulit siya ma-on dahil nga bumitaw na yung magnet ng magnetic switch. Ito guys, ito yung thermostat. Ito yung kanyang thermostat. So, tara guys, buksan natin. Siyempre, lilinisin ko na rin yan. So, ito na guys yung ating thermostat. Kakalasin natin guys at ating lilinisin. So, kaya isa to sa nagiging dahilan kung bakit madaling tumaas yung ating switch. Dahil nga guys, sigurado na puro kalawang o madumi na yung loob nito. Mabilis nang umiinit yung ating magnetic switch. So guys, yung magnetic nito, pag na-hit niya na yung init, yung tamang init, bumibitaw na yung magnet, nawawala na yung magnet niya, kung kaya tumataas kagad itong ating switch. So tara guys, buksan natin. Alamin natin kung ano yung nasa loob ng thermostat. So dito guys, makikita nyo nga, meron ditong manipis na yero. So kailangan lang dito, babalukutin lang para makalusot yung pinakang lock niya. Manipis lang to, kaya na to kahit daliri, kaya na itong tupin ng daliri. Ayan guys. Bali ito kasi yung kanyang lock na to, ayan, may pinakang sima yan dito. Manipis lang to. So ayun, natanggal na. Siyempre ito, kailangan din tanggalin yung kanyang switch.
konting ano lang, konting pasensya lang guys kung kayo gagawa dahil napakaraming tanggalin dito. Bago matanggal yung mailulusot na itong thermostat. Yan guys, meron siya ditong yero, ayun. Pinakang lock niya, kailangan mo lang na itama mo siya para matanggal mo. So dito guys, ayan, meron pa dito sa gilid. Kailangan natanggal na guys. So as you can see guys, nakita nga natin ito na oh. Natanggal na yung ating magnetic switch. Ito guys, oh, may magnet siya oh. Kailangan lang linisin siya dito. As you can see guys, nakita nyo napakaraming kalawang niya. Kung kaya yung inyong kataka kayo, nagwa-warm pala ang siya, hindi pa nahihit yung init niya, mabilis nang tumaas, mabilis nang umiinit yung ating magnet. Kasi yung magnet guys, pag umiinit ng sobrang init niya, nawawala na yung kanyang magnet. Hindi na siya nadikit. Pag lumamig na uli yung magnetic niya guys, itong magnetic niya, pag lumamig na uli yan, babalik na uli yung kanyang pagkakadikit, yung pagka-magnet niya. Pag lumamig na. Pero habang mainit siya, nawawala yung kapit ng magnet. Kaya kung kaya madaling tumaas, hindi pa luto yung sinayang, hindi pa kumukulo, tumataas na kagad yung inyong switch. Ang dami kasing kalawang guys, so kaya yan ang kasi nagiging problema. May liha tayo guys, liha. Pagamitan mo lang siya ng liha. Yan ang nagiging dahilan kung bakit laging nahihilaw ang sinaing. Yes, so yan guys, nalinis na nga, siyempre punasan natin para walang pressure ng kalawang. Ayan. Guys, ito guys, magnet ito. May magnet sa loob guys sa inyo ha. Showcase guys. Pag dinin mo siya, so kumakapit na siya. Ngayon guys, yung purpose kasi nito, itong magnet na to, pag na-hit niya na yung 120 degrees o mahigit pa, bibitaw na yung magnet niya, nawawala na yung magnet niya, kung kaya tumataas na siya. Wala na siya guys. So kung kaya minsan laging hilaw ang sinain ninyo, kataka kayo, laging hilaw dahil nga madumi na yung gilid na to. So kailangan linisin siya. So ito na guys, may okay na siya, malinis na. At yung housing niya, ito guys yung housing. Ito yung housing niya, lilinisin din natin. Kailangan importante yan guys na linisin din. Dahil puro kalawang na rin. Guys, pansinin nyo, itong housing ng ating thermostat, ito yung housing guys, ito nasa gilid na to, nakadikit siya doon sa filament. Ito yung filament, ito yung umiinit na sobrang init guys. So ito kasing magnetic na to, nakaganon siya. So may clearance siya sa gilid. Ngayon nahihigop niya kaya ito guys, walang kuryenteng dumadaloy dito sa ating thermostat. So kaya lang siya gumagana dahil yung init ng filament nasasagap nitong thermostat. Ito pinaka-thermostat, nasasagap niya yung init ng filament. Pag ito yung uminit guys, ito sobrang init, bumibitaw na yung magnet. So pag yun ay kunyari nagsalang ka at nang-warm pala ang siya, hindi pa kumukulo, at napansin mo tumaas na itong switch, kahit pa ibaba mo yan, tataas pa rin kasi nga nahit niya na kagad yung sobrang init dahil nga puro kalawang, madumi na. Okay guys,
So, ayun lang guys. At siyempre, ikakabit na uli natin. Okay na. Malinis na natin yung ating thermostat. Ikakabit na natin. Ipapasok uli natin. Take note guys, dito guys sa ating thermostat, magnetic switch, ito guys, walang dumadaloy na kuryente dito sa ating thermostat, kundi na andito lang sa ating heating element. Kundi andito lang yung init niya. Ito, sasagapin lang niya yung init na binibigay ng heating element. So, ayun guys, tara. Ikabit na natin ulit. Okay na, nalinis ko na. Ito yung spring niya. So, siyempre, kailangan din natin punasan. Ayan. Babalikin natin yung ating thermostat. Siyempre guys, lalagay muna natin yung spring. So, ayun guys, naikabit na nga natin yung ating, nalinis na natin itong ating magnetic switch o thermostat. So, kakabit na natin ito ating thermistor. Siyempre guys, ang pagkakabit ng thermistor, nasa linya ng kuryente. Nakadirekta siya sa linya ng kuryente para kahit na, basta nakasaksak siya guys, automatic umiinit na siya kaagad, hindi mo na kailangan ng switch. Kasi guys, pagsaksak mo nito sa power na 220 dito, ito yung 3-pin na socket, automatic gagana na itong ating thermistor. Nagbibigay na siya ng init sa ating filament, sa ating heating element. So yun guys, lahat ng mga wire dito na makikita mo, lahat ng mga wire na makikita mo dito sa rice cooker, puro solid lahat yan. May stainless, merong copper, merong GI wire. So yun guys, kung kayo magkakabit ng wire dito halimbawa at naputulan, wag kayo magkakabit ng mga wire na ginagamit pang electrical sa bahay. Yung mga wire na may balot na mga stranded wire, wag kayo magkakabit ng guys, dahil pagmumulan kayo ng sunog. Dahil matutunaw lang dahil sa sobrang init ng loob nito pag ito gumagana na, pag ito ay nagluluto na kayo. Kaya ang lahat dito guys ng mga wire ito ay insulated ng mica tube. Ito guys, puro lahat yan may balot ng mica tube na pawang mga heat resistant. So ito guys, ang tawag dito mica tube na matatagpuan sa mga electronic shop. Kahit mapapansin nyo guys, magbukas kayo ng rice cooker kung meron kayo sa bahay ninyo, pansinin nyo lahat ng mga wire na naandito, wala kayong makikitang stranded wire, puro solid wire lahat yan. So papakita ko sa inyo guys ito, magbabaklas tayo ng isang part dito ng dito sa may switch. Okay, nahulog yung ating tornilyo sa pero madali. Guys, tingnan niyo, pansinin niyo.
Pansinin niyo to. Yan guys, so copper siya na solid. Take note kayo sa wag kayong magkakabit ng wire na pang linya sa bahay, mga wire, mga TW wire na may balot na kuan at masusunog lang yun guys. Maari nga guys, kung may alambre na laang ang gamitin ninyo, pwede yun. At syempre, babalutan nyo rin ng mecha tube. Ito guys, solid wire to na nakapasok sa loob ng mecha tube. Ito guys. As you can see guys, kita nyo, may naghihimulmul siya. Para siyang tela, para siyang damit na tube na heat resistant. Important yan guys dahil para hindi sumobra yung init na lumalabas diyan. Lalo na partikular na dito sa ating thermal fuse. So ito guys, itong thermal fuse na to, wala lang ako nakitang mecha tube na makapal. Yung dati kasing nakalagay sa kanyang mecha tube maliit. So bagong palit na itong thermal fuse na to, mataba yung nabili ko. So makikita mo yan guys pagka kayo magpapalit ng ganito thermal fuse. So ayun guys, yari na yung ating nalinis na natin itong ating thermostat. So okay na guys. Ganun lang. So ayun guys, alright, paglutuan na nga yung ginawa kanina na rice cooker. Ito na guys, yan, lutong-luto siya, walang hilaw, walang sunog. Ang ganda ng pagkaluto guys. Ang ganda ng sinaing, puting-puti. So ayun guys, okay na okay, approve na approve. Right, so guys, ganun lang ang paglilinis ng ating thermostat. Kung kaya marami kasing rice cooker, tataka kayo bakit hindi pa kumukulo yung sinaing ay tumataas na kagad yung switch. Dahil nga yung ating thermostat o yung magnetic switch natin ay bumibigay na kagad dahil nga doon sa init na ibinibigay nitong heating element o filament. So ayun guys, ganun lang kasimple guys ang maglinis niyan. So ayun guys, hanggang dito na lang. At syempre guys, kung nagustuhan nyo ang content ng channel na to, please lang pakiclick ang subscribe button at pakikalampag ang munting kampana sa gilid para lagi kayong update sa mga bagong videos na i-upload ko. So yun guys, hanggang sa muli guys. Abangan nyo guys, marami pa akong i-reveal o i-upload na sigurado naman na kahit kaunti naman meron kayong mapupulot na diskarte o idea sa akin. So yun guys, goodbye, God bless, and hanggang dito na lang, goodbye!